Hindi ako nagtataka kung bakit ipinasok siya sa banga para lang siyang naglalakad sa Luneta Park. O, di ba? May lagnat-lagnatan ang pose. Isang malaking palda lang ang suot ni Miss. Okay. Hello, Glow, no? Good evening, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon kung saan mang lupalop ng mundo kayo naroroon. Kumusta kayong lahat? At syempre, today mga kaibigan, ay pag-uusapan natin kung sino sa akin ang top 10 para sa katatapos pa lamang na challenge na kung saan ay rumampa ng bonggang-bongga ang ating mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025. This is brought to us by Hello Glow, diba? At syempre, para sa inyo guys na hindi pa nag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para na-update kayo sa aking mga next na mga hanash. At syempre, inasahan ko pa rin ang bonggang-bonggang ang aking mga bet. At syempre, hindi ako nagkamali. Pumasok pa rin talaga sila sa aking top 10. Meron ako mga konting mga komento sa iba sa aking mga manok. Pero konti lamang na medyo hindi ko nagustuhan sa kanilang aura. Pero ito na nga tayo, no? So, in random order, ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga video. At syempre, tingnan nyo lang sa gilid ng ating video kung pang ilan na rank sila for me, okay? Again, guys, kung saan man kayong lupalop ng mundo naroroon, huwag nyong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-share at pusuan itong aking vlog para mang bumongga pang aking channel na bonggang-bongga, okay? So, merong judgment na naganap, judgment na naganap tungkol sa runway challenge na ito at ito nga ang ating top 10. So, hindi ibinigay kung sino ang top 1 to top 10. So, anyway, ako ang magbibigay, ako ang maghuhusga kung sino ang top 1, rank 1 at kung sino ang rank 10. At sa inyong kapanonood pa lamang sa aking channel, ilagay ninyo ang inyong top 1 para sa challenge na ito ng Hello Glow, okay? Hello Glow, no? Anyway, gusto ko itong mga nagaganap ngayon sa aking YouTube channel dahil iba-ibang mga komento ang aking nababasa. Gaya na lamang nito guys, merong isa sa ating mga nanood sa aking channel, isa sa aking mga subscriber na nagbigay ng kanyang kuro-kuro. Ang sabi niya ay, ito ay tungkol sa aking previous video kung saan ipinakita ko doon ang swimsuit challenge nila. So, ang sabi ng isa sa aking mga commenter ay, no to Muntinlupa, so ordinary. Maraming mas maganda sa kanya, puro Marquez na lang, kakapanalo lang ni Michelle noong 2023. Mas maraming deserving kesa sa kanya. Muntinlupa, kailangan hanapin mo muna ang anggulo para gumanda. Pak, aray! So, ayan. Yan ang isa sa mga comment ng isa sa ating mga commenter sa ating video tungkol kay Winwin. So, iba-iba tayo ng mga opinion. So, opinion niya yon. So, pakinggan natin. At syempre, pwede na lang kayo mag-comment kung ano yung masasabi ninyo tungkol kay Winwin this year, di ba? So, anyway, pumunta na tayo sa ating ranking ng ating top 10 finalists para sa Hello Glow. This is my ranking, okay? Alright. Okay, starting with Miss Baguio. Ayan, talaga namang ang ganda-ganda na Miss Baguio. I love it. Gusto ko yung gown niya dito. Slit kung slit. Maganda yung mukha niya. Para siyang isang Koreana. Para siyang Korean actress dito. Simplihan lang ang aura niya dito. Hindi exaggerated. Tama lang yung timpla ng kanyang pasarela at ang smile. Maganda itong si Miss Baguio. Isa ito sa aking mga newcomer na favorite ko talaga for this year. Nakikitaan ko ito ng magandang future. Beautiful. Good job. So, hindi imposibleng pumasok ito sa top 5. Next naman ay itong si Miss Bohol. Talagang bonggang-bongga din ang buhok ni Miss Bohol. Maganda ang pasarela. At hindi ako nagtataka kung bakit ipinasok siya sa banga ng ating mga judges. At ang flying kiss na kanyang ginawa ay talaga namang bonggang-bongga din. Relax na relax ang kanyang rampa para lang siyang naglalakad sa Luneta Park. At biglang umaura, biglang nag-smize. Pasok sa banga itong si Miss Bohol. Next naman ay walang iba kundi si Miss Iligan City. Oh my gosh, itong si Iligan City, ang ganda ng gown, masyadong flowy at gusto ko rin yung pagkatarash bulba ng kanyang hairdo this time. At legs for life ang kanyang ipinakita rin dito. Gusto ko rin itong mukha ni Miss Iligan City. Isa din itong
umaaura, baguhan, pero naglalagay siya ng mark para sa ating lahat. At ang, di ba ang hawi? Di ba may lagnat-lagnatan ang post. Pumasok sa banga ng mga judges yon, ang lagnat-lagnatan na post. Ay, ito pa, isa sa aking mga favorite si Miss Laguna. Tingnan mo naman, isang malaking palda lang ang suot ni Miss Laguna. Winasiwas ng bonggang-bongga. At syempre, isang pusod-pusuran. Malinis lang yung mukha. Ang ganda ng pagkakalakad. Ang ganda kasi nitong si Miss Laguna. Matangkad siya. Yun ang isa sa kanyang mga panlaban. Tapos ang ganda ng katawan. Tapos gusto ko na yung hairdo niya dito dahil talagang pinakita niya lang yung ganda ng mukha niya. Malinis. Hindi madumi. Hindi maraming ek-ek-borek-ek. Simple lang. Isang malaking palda lang. Yan na. Good job, Miss Laguna. At syempre, ito naman, ang paborito rin naman ng lahat, si Winwin Marquez. Ang kanyang hair dito ay very beachy feel. Very summer, very much parang nasa beach lang siya naglalakad, di ba? Yun ang gusto kong sabihin, di ba? At pasarela ni Winwin ay talagang simplihan lang din sa ngayon. Talagang hindi siya gaano nag-e-effort masyado kasi hindi niya naman kailangan gaano mag-effort na mapasok siya sa top 5 talaga. Isa rin itong si Miss Pasay na nagustuhan ko. No wonder kung bakit pumasok siya sa mga judges. Binibigyan niya tayo dito ng isang Gal Gadot na beauty. Gal Gadot. Bahala na kayo, mamili na lang kayo. At yung turo-turuan. At matangkad din itong si Miss Pasay. I think she is from... I think she grew up in New York City. So, gusto ko itong si Miss Pasay. At isa din siya sa pinakamatangkad na candidates for this year. No wonder why her presence is very commanding at hindi maaaring hindi mo mapapansin ng mga judges. Good job, Miss Pasay. Diba? Talagang aral na aral siya dyan. Sino kaya ang trainer niya? At syempre, pumasok din, syempre, ang paborito din ng lahat, si Miss Siniluan Laguna. Si Miss Iliana Aduana, diba? Alam mo, nag-worry lang kay Aduana, masyado siyang nagiging skinny this time. Parang nadadryan ako sa dating ni Miss Aduana this time. Sana kumain naman siya ng konti, huwag siya masyadong ma-stress. I know, masyadong mataas yung pressure para manalo siya. Pero sana, Iliana, huwag ka masyadong mag-stress, huwag ka na masyadong magpapapayat. Dagdagan mo ng konti yung iyong kilo ngayon kasi masyado ka na yatang pumayat. So please lang, yun lang makakomento ko sa kanya ngayon. Masyadong nabawasan ng weight niya, hindi gaanong nag-glow. Pero itong isa naman, talaga namang ito talaga ang number 1 para sa akin, si Miss Sultan Kudarat, diba? Glowing kung glowing talaga ang aura niya. Ibang-iba ang skin, ibang-iba ang face, mistisang-mistisa, flawless na flawless. Sa kanya nararapat ang title ng Miss Hello Glow. Dapat siya ang gawing endorser ng Hello Glow. Kahit na hindi siya manalo sa Miss Universe Philippines 2025, siya dapat ang maging endorser. Diba yung aura na yan? May tatalo ba dyan? Siyempre, wala. Diba? Ang ganda. At ang pagkakadala sa kanyang gown, panalo. Good job, Chelsea. Next, at syempre di nagpatalo rin si Miss Taguig. Si Miss Katrina Jagada, choose among the parentheses. Bahala na kayo. Malalaki na kayo. Ito rin talaga, body beautiful, maganda ang mukha, Filipinang-Filipina, like I've always said. At ang gusto kong pagkaka-aura niya sa gown na ito sa kanyang, diba yung ikot, nakaka-Tinkerbell, ang aura din ng buhok, nilalaro-laro niyan. Ito ang gusto ko ngayon kay Katrina, talagang hindi siya gaanong, wala siyang pakialam, nilaro niya lang yung rampa, kaya pasok siya sa banga. At syempre, ang paborito din ng lahat, si Miss Quezon Province, diba? Hindi naman tayo magkakamali kay Atisa, pero hindi ko gaanong nagustuhan yung performance niya dito. Okay lang, simple, ordinary para sa akin. Don't get me wrong, guys. Isa siya sa aking paborito. Gusto ko siyang mag-represent ng country for Miss Universe 2025. Pero hindi ko pa siya nakikitaan ng, alam mo yun, yung eager siya manalo. Pero hindi mo siya, parang nasa isip niya lang, pero hindi niya talaga pinapakita. Alam mo yun? So, nakukulangan pa ako talaga sa mga ipinapakita ni Atisa sa ngayon. Gusto kong mag-match yung kanyang pagpupursige para manalo sa mga ipinapakita niya sa atin. Sa ngayon, hindi ko makita iyon. So, Atisa, gambati paday, ha? Ano pa?
mapaipakita mo talaga na gustong-gusto mo talaga itong corona, okay? So, there you have it, ladies and gentlemen. Yun ang aking top 10. Sang-ayon ba kayo sa aking number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5? Guys, let me know in the comment section down below, okay? At, sang-ayon kayo sa aking mga sinabi. Siyempre, Mandela Moore. So, para sa akin talaga, siya ang number 1. Ang ganda, napaka-relax ng lakad, napakaganda ng mukha, napaka-fresh, walang gaanong makeup, parang pulbus lang ng paru-paro ang ginamit at ang gandara na, di ba? So anyway guys, sa inyong lahat na hindi pa nagko-comment, sa inyong lahat na hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman na-update kayo sa aking next video, okay? At syempre, huwag niyong kakalimutan that simplicity is a beauty.